The good thing of this bike, ang sarap niyang dalhin sa sa city driving. Katulad nito, city driving, maganda talaga siya gamitin pang araw-araw, pamalengke. Then naka-combi brake na to. Pag once na nagpreno kayo sa likod ng, ito yung pinaka nagustuhan ko dito sa Click 160 is yung gulay board niya, and meron siyang sabitan dito. Malaking tulong to no? Lalo na kapag namamalengke. Maluwag. Let's go. Walang bitin, no? Woo! Iba talaga tong Click 160, wala siyang bitin. Grabe. 64 kilometers natin to kinuha sa Honda. Nakaka 1,108 kilometers sa tayo. Tayo na nag-break in netong motor na to Pero solid The good thing of this bike, ang sarap niyang dalhin sa sa city driving. Katulad nito, city driving, madali siyang isingit-singit. Maganda talaga siya gamitin pang araw-araw, pamalengke. Itong Honda Click 160, shoutout Honda Philippines. Ilang weeks na rin sa akin tong motor. Dito lang naman as in yung biyahe talaga. Pero ito yung ginagamit ko pang araw-araw. Pag may lakad ako, katulad yan, pag magbibilyar ako, pag may rides kasama mga tropa, mga along dito lang din, sa amin lang din. Grabe, napakasulit nito. Ang dali niyang isingit. Sige, subukan natin. Tsaka wala siyang bitin. Ito ang pinagusto ko dito. Ang dali niya isingit sige, mamaya kapag may may traffic. Reasonable yung price na itong Honda Click 160. Sa price niya na 122,900 pesos. Tsaka napansin ko rin dito, hindi siya ganun kabigatan itong Click 160. Ang sarap pa rin niyang i-maneho. Maano siya, madali siyang i-drive. Hindi siya mahirap gamitin kahit yung mga baguhan na riders dyan. Kayang-kaya na itong i-drive. Susubukan natin yung power na ito mamaya kapag o-overtake na natin to. Sana maluwag, makakuha tayo ng ng chance na makapag-overtake sa mga sasakyan na to. Maluwag. Let's go. Walang bitin, walang bitin. Hey. Ang dali niya lang makuha yung 60. Mabilis lang. Okay, lingon tayo sa kanan. Mabibilis. Ang pangit ang busina doon Dito pala medyo ma-traffic din dito minsan sa amin. Etong Click 160, isa talaga to sa choice ko kapag nag-upgrade ako ng motor Diba naka Honda Click 125 tayo. So gusto ko naman din matry yung Click 160. Dahil syempre Honda Click fan tayo Click fan din tayo. Kaya ayun, isa rin talaga sa nagustuhan ko dito yung yung gulay board. Kanina namalengke kami ng mother ko kanina. Ayun. Lahat ng mga pinamalengke namin dito ko nilagay sa may gulay board niya. Ay, pagpasensya nyo na nga pala, ako naka-short ako, naka-chinelas lang. Dito lang naman ako sa amin, hindi naman ako lalayo. Yung pagre-review natin nito, so doon tayo pupunta. Alam niyo naman yung kung saan tayo pupunta, sa arena. Buti na nga lang nakisama na yung panahon Kagabi umulan kaya madumi tong motor, hindi ko na nalinisan. Umalis kasi kami. Try natin to. Diba? Ang dali pa rin niya isingit.
Tsaka yung busina niya parehas pa rin sa ano, Honda ADV tsaka PCX, yung stock horn niya. Ang hindi ko lang nagustuhan dito sa Click kasi yung ano niya, hazard. Katulad yan nung nag-ride kami ng Dinggalan, yung mga kasama ko naka-hazard, sila kasi may hazard eh. Etong Click 160 wala. So yan, yun lang ang gusto kong i-improve pa sa kanya, yung hazard switch niya. Kailangan na yun ngayon, lalo na kapag magpa-park ka or mabagal lang yung takbo mo, mag-hazard ka. Pagdating naman sa suspension, ayan daan natin sa lubak, wala, sisiw na sisiw yung yung mga lubak dito sa amin. Ang ganda ng suspension niya sa harap, pero ka lang din, medyo downside lang sa kanya kasi naka single shock lang siya sa likod. Much better kung naka dual shock na siya kung sa likod. Tayo naman ay mag-overtake. Oh, di ba? Ang dali niyang isingit. Ito labak dito. Oh, ang lambot ng shock niya talaga. Lalo na sa harap. Sa likod lang talaga medyo may katigasan lang talaga siya, yung sa likod. Hindi naman totally na sobrang tigas, malambot pa rin naman siya, pero much better pa rin talaga kasi kung naka dual shock na tong Click 160, dahil syempre mas maganda ang suspension kapag ganun. Mas maganda yung sa loob. Katulad nito, traffic dito, napakadali niya lang isingit-singit. Parang Click 125 na parang may dala ka lang na Click 125 na medyo mataas. Uy, ba't umilaw yung ating keyless? Wait lang po. Oh, di ba? Umiilaw ang ating keyless. Nandito naman sa akin susi Oh, nandito naman gusto niya nilalapit ata. Oh, di ba? Lubak. Oh, katulad niyan. Ayan, Click 125 Sige. Pag kasya ang Click 125, kasya din ang Click 160. Shoutout ate. Namiss ko tuloy si Sonic. Ayun lang, hindi niya na tinuloy. Sige, ako na lang ate. Ayaw mo ituloy Lilinisan ko na lang to mamaya. Last day na kasi sa akin tong motor. So, shoutout kila Ma'am Jean. Ayan, sa mga staff ng Honda Philippines, thank you so much po sa pagpapahiram po ng demo unit ng motor. Katulad na itong Click 160. Ito talaga isa ko sa choice talaga na motor pag nag-upgrade talaga ako. Gustong gusto ko talaga to. Op. Wala na, pagalitan na. Click 160. All goods naman to. Yung ilaw niya nakatutok lang din sa baba. Basta kapag dinrive nyo tong Click 160, para lang din kayo nagdadrive ng Click 125. Yun yung napansin ko sa kanya. Oh, tara, let's go. Oh, lalo na mararamdaman nyo to sa sa duluhan. Itong mga kambing na naman. Mararamdaman nyo yung power na ito, lalo na sa duluhan itong Click 160. Alam ko isa lang makina ng ng Click 160, PCX 160 tsaka ADV. I'm not mistaken, pero kung mali ako, correct me if I'm wrong. So ayan, traffic dito sa amin. Sorry Jack. So ayan, kita sa lang tayo later guys kapag andun na tayo sa Philippine Arena. Papakita ko sa inyo tong motor na to. Pero nakikita nyo naman tong motor na to sa mga videos natin na pinopost, kung saan tayo lagi nag-ride sa Dinggalan. Ito yung dala natin. Tayo na nag-break in na itong motor na to. Ito, lubak to. Oo, di ba?
Ang ganda pa rin yung suspension niya. Woohoo! Alright guys, kita-kits later. Alright guys, so ayan, papakita ko na sa inyo tong Honda Click 160, kung gaano kaganda siya at kung gaano siya ka-compact. Ang nabago lang naman sa kanya is yung decals compare sa sa previous na Honda Click 160. Ayan, ito yung harap niya. Ayan, so para siyang pinaghalo na Click 125 or tsaka PCX yung dito sa side na to. Ayan, so lahat niya ng ilaw dito is LED na. Open pala natin. Umuulan na dun, basta ma-review lang. So yung ilaw niya is LED na siya. Ayan, so ito yung low beam. Pag hina-beam nyo, ayan, dalawang ilaw yung bubukas. Papakita ko na lang sa inyo yung gabi na na ilaw niya, kung ano itsura niya and gaano siya kaliwanag. So meron siyang daytime running light dito na pahaba na yan, para siyang PCX din. Then signal lights dito, ayan, left and right, ayan, naka LED na rin yan lahat. Then check naman natin sa tail light. Ito yung tail light ng Honda Click 160. So meron siyang red dito. So siya lang yung naiibang siya lang yung naiibang tail light sa 160 category. Then eto, yung dito sa tapalodo dito sa likod, same na same pa rin siya sa Honda Click 125 na version 1, version 2, version 3. Parehas lang din yung ganito. Meron siyang nakauwang na signal light dito. Pero mas maganda sana, Jack, na kung dito yung signal light, kasi ito magiging standard version yun ng version yun. prone nga lang kasi to sa baka kasi masagi ng bata, di ba? Once na nangyari, hindi natin may iwasan Then meron siyang ilaw dito para sa plate. Then ito, reflector. And then single shock. Then ang engine niya is ESP Plus Enhanced Smart Power 157cc liquid cooled. 4 valves na tong Click 160 And ayun yung decals. Pero sa akin mas maganda pa rin yung dati, yung naka-emblem. Mas maganda pa rin. Emblem na tulad sa PCX. Hindi, sa previous na Click 160. 'Di ba silver 'yon? Nakalagay lang 160 tas Click. Ayun, sana ibalik ng Honda 'yon. Then yun nga, yung kanina na sinabi ko, yung hazard, isa rin sa gusto kong i-upgrade ng Honda is yung hazard switch. And eto, meron na siyang ISS or idling stop system. And pares lang naman din sila ng ng information dito sa LCD panel ng ng Honda Click 160 sa Click 125. Ayan na mukhang kalag. Then dito meron pa rin siyang handbrake, hindi pa rin tinanggal ng Honda yung handbrake sa Click 160. Pag ito hindi na under yun matigas na. Ayan hindi na siya. Ito isa rin to sa safety features ng ng Honda Click 160. Then ito switch, high beam, low beam, horn, signal lights left and right, ISS, idling stop system. Subukan natin yung idling stop system niya. So i-on ko. Ayan, pag nag-green yan, ay hindi, nawala, kailangan ko pa-anda rin to. Ilaw ba? Hindi namamatay. Ikot ako. Subukan natin idling stop system niya. Ayan. Ay. So ayan, information niya na sa panel is meron siyang total odometer, clock, kilometer per liter, kilometer per hour, fuel gauge, meron siyang keyless system, high beam, low beam, engine indicator, temperature, battery, idling stop system, tsaka yung signal light niya. Then ayan, trip A 126 kilometers, trip B fuel average consumption niya is 41.5 kilometers per liter. Dito lang yan around Santa Maria lang yan Then itong voltage, voltmeter niya, mahalaga rin to sa motor dahil wala na siyang kickstart. And ayan, meron siyang logo dito na Honda. So pag naka-drive ka na itong Click 160, para ka lang din nagda-drive ng Click 125. Then ayun,
Dito naman tayo sa harap is meron siyang gulong na 180/14, single disc brake. Ayan, pagpasensya nyo na kung madumi siya. Sinabi ko na sa inyo kanina, umulan kasi kagabi kaya hindi ko na siya nalinisan ngayon kasi umalis ako. Then naka-combi brake na to. Pag once na nagpreno kayo sa likod ng 80%, then 30% sa harap. So dalawa yung magi-engage yung braking system na yun. Ito yung combi brake. So alam niyo naman na siguro yan. Pansin ko rin din dito sa Click 160, yung mags niya parang pang PCX. Then Federal tires, Tokiko brake caliper. Then ayan, dito naman tayo sa kanyang gulay board. Ito yung pinaka nagustuhan ko dito sa Click 160 is yung gulay board niya, and meron siyang sabitan dito. Malaking tulong to no? Lalo na kapag namamalengke. Then ayun nga pala, oo, pang lagay ng bigas. Ayan, katulad niya nakaraan, kumuha ko ng bigas, dito ko siya nilagay. Maluwag siya, spacious siya. Dito pa rin yung battery niya. Ayan, katulad sa mga Click 125. Sa Click 125 sa gilid dito sa side na to. Then dito sa 160 dito sa gitna. And kagandahan din sa kanya is keyless na siya. Ayan, meron siyang off seat. Pagka seat, tututok nyo dito, then pindutin yung seat, magbubukas na yan. Ayan, so meron siyang 18 liters na capacity ng kanyang compartment. Ayan, no? Then, half pace. kasya ng half pace. Para siyang Click 125 pa rin yung storage niya. Long ride. Oh, for long ride kasi Mas maganda siya may tapa. oh, kasi medyo hindi kalakihan yung ano nito no. So sana no i-upgrade ng Honda kahit mga 20 liters no, 22 or 20 liters. Then dito na nga pala yung coolant niya, ayan no. Nandito na yung coolant niya. Wala na sa baba katulad ng Click 125. 'Di ba dati dito sa baba? Papasensya nyo na madumi ang ating motor na gamit. Then ito pala isasama ko rin guys. Meron siyang charger slot ito. So meron siyang Type-C charger slot. Hindi nyo na kailangan ng yung bilog na adapter para isaksak yung charger. So rekta na yan. Then malalim din yung mga dito, yung mga lagayan. So ayan ganyan kahaba yung lagayan dito sa kaliwa and dito sa kanan. Ayan, malalim din siya. Ayan, then sa likod niya para siyang PCX. Yung sa likod, yung frame, yung body, yung chassis. Ayan, ang iba lang talaga sa kanya itong design, itong mga fairings. Then sa likod, check naman natin yung tire sa likod is meron siyang 120/70/14 Federal tires pa rin. Then ito yung kanyang tambucho is para siyang same pa rin sa PCX 160. Radiator, ayan. Then ayun lang. Pinaka the best talaga dito yung niya, yung power niya, sa pangduluan siya Then ayun, umuulan na dito. Sana naman tumigil. And ayun, ito si Click 160.